Nanalangin si Annalyn at humingi siya ng sign kung mabubuhay pa ang tatay niya. At nang matapos na siya panalangin, nakita niya na may stick O na nakalagay sa mesa niya. At nakita niyang papalayo na ang lolo niya at di niya naabotang nagbigay sa kanya ng stick. Dahil nga bati na siya ng lolo niya at dahil pumayag na rin itong dalawin niya ang kanyang tatay o si Dr. RJ na pumasok siya o dumalaw sa kanyang tatay RJ. Kinaumagahan, may dalang bulaklak si Annalyn kay daddy niya o kay tatay RJ niya para bisitahin. Ngunit pagpasok niya sa room nito ay iba na ang nandun. Kasi inilipat na ito o transfer na sa ibang ospital o sa ibang bansa ang tatay niya. Dahil noong pinayagan ng lolo niya si Annalyn na pwede nang magbisita sa tatay niya, ay natakot lalo si Mera na malaman ni Annalyn na lumala ang daddy niya. Dahil nag-agawan sila ng CP ni Mera at ni Dr. Tanyag. Kaya napersa si Dr. Tanyag at nakoma ito ulit. At hinayaan lang ito ni Mera at sabing mamatay ka na Robert, mamatay ka na. Mera ay hindi niya napansin na natapon pala sa sulok ang cellphone ni Dr. RJ. At iningganyo nito si Don Pepe na ilipat sa ibang bansa na kunwari nag-usap sila ng isang doktor na mas magandang ilipat si Dr. Tanyag para mas madali itong makarecover. Para daw gumaling nito agad. Bago naman umalis ang ambulance ay nagtanong si Don Pepe kay Mera kung alam na ito ni Annalyn. At sabi naman ni Mera kagabi, alam na dahil nag-usap na sila ni Zoe. Pagsisinungaling na sagot ni Mera. At sabi naman ni Doc na maaga pong umuwi si Annalyn kagabi, kaya di niya ito alam. Sabay sabi ni Mera, bumalik si Annalyn kagabi, kaya pwede ba, let's go. At tuluyan na ngang umalis sila sakay ng ambulance. Paglabas naman ni Annalyn, ay nakita niyang alis ng ambulance kaya tumakbo siya at umiiyak na pagulol. Sakaling maabutan niya ang ambulance so makausap ang kanyang daddy. Ngunit wala na siyang nagawa dahil nakaalis na ang ambulance. Habang naglilinis naman ang janitor, ay nakita niya ang CP ni Dr. Tanyag sa isang sulok. Kaya inuha ito ng isang nurse at sinabing, ibibigay ko ito kay Zoe ang CP. Ngunit, nang ibigay niya ang CP kay Zoe, ay andun din si Annalyn at naggawagan sila ng CP. Ngunit dumating si give me that phone, give it to Annalyn. Sabay sabing, di na nga nyo pinaalam kay Annalyn na dadalhin sa ibang bansa ang daddy niya or ang daddy nyo. Ngayon, pati CP ipagkakait niyo pa. Kaya umalis si Zoe na nagdadabo. Sabay sabi ni Annalyn, thank you po Doc sa pagtatanggol. At bakit pala Doc, dinala nila ang daddy sa ibang bansa? Sabi naman ni Doktor, kasi may nakitang namuong dugo sa ulo ng daddy niya. Kaya sabi ni Don Pepe at ni Mera, ay mas magandang doon makapag-step therapy o doon sila sa Maryland o Singapore. Kaya para mas madali itong makarecover. Kaya umuwi na si Annalyn. Sabay dala-dala niya ang CP ng daddy. At sinabi ng mama niya pagdating, bakit dala-dala mo ang CP ng daddy mo? Bakit hindi mo na lang binigay kay Zoe? Ang sabi naman ni Annalyn, hindi ko naman to gagalawin. Babalik ko to kay daddy sa Singapore. Sabi naman ni Lynette, oh bakit? Saan ka pupunta? Ang sabi naman ni Annalyn, pupunta po ako o susunod po ako kay tatay. Magpapail po ako ng leave para lang pumunta kay tatay. Nagpapaalam na si Annalyn sa kanila, sa kanyang may hawak sa kanyang doktor para mag-file o mag-leave siya at para sumunod sa kanyang tatay. Ngunit sabi ni doktor sa kanya, huwag kang munang mag-file kasi uuwi din ngayon ang lulo mo at ipapakilala niya na ang ating bagong boss or the only daughter ni Don Pepe. At ipinakilala nga nito ang kanilang bagong boss.
Habang nag-uusap naman sila Annalyn at ang kanilang mga staff ng ospital, ay biglang may sumigaw at galit na galit kay Annalyn at sabay sabing, "Annalyn, ididimanda kita dahil nawalan ako ng panlasa dahil sa ginawa mo." Kaya abangan bukas ang Abot Kamay Pangarap.